Hello, kumusta muli mga kapatid sa Panginoon, mga utod, mga igsoon, mga kapatid, kakabsat, iti Apo, maayong gabi, maayong adlaw, maayong panahon, magandang pagkakataon muli sa ating lahat, sa ating Sabat, sa ating pag-alaala muli sa araw ng Diyos, sa pagbibigay sa Kanya ng papuri, sa pagluwalhati sa Kanya, sa pagtalima ng Kanyang mga kalooban sa atin, at dito sa pangangaral ng Kanyang salita, ang salita ng biyaya. Narito na naman tayo at narito na tayo sa kalagitnaan ng Hunyo. Purihin ng Diyos na hanggang sa panahong ito tayo ay may hininga pa, may buhay. Binigyan pa tayo ng kapayapaan sa mundo, mayroon pa tayong kalayaan upang makinig, upang alamin ang mga bagay ukol sa Diyos, upang bigyan tayo ng panahon at pagkakataon na maglingkod sa Kanya at makaranas ng Kanya mga pagpapala. Dalangin natin na sa isa pang panahon ngayon ay pagpalain tayo ng Diyos sa salita ng Kanyang biyaya. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos, aming Amang makapangyarihan, dahil sa ibiyaya ng inyong salita ngayon. Dalangin namin ngayon sa pangalan ni Jesus na Ikaw ang manguna sa aming pag-iisip, na Ikaw magbasbas sa aming panahon, sa aming oras. Natanggalin mo ang lahat ng balakid, lahat ng hadlang sa aming isipan o sa aming damdamin, na inyong basbasan kami at inyong pagpalain kami ng pag-unawa sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan, na samahan nyo kami at gabayan sa bawat bagay, sa bawat pag-aaral, sa bawat salita na inyong ihayag at ituturo sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng mga bagay na makakasira sa aming pakikinig. Turuan nyo kaming magkaroon ng mapayapang puso sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, sa nagdaang mensahe ay ating pinag-aralan ang pag-iisip ng tao, ang ating pag-iisip. At sinasabi nga natin na ang bawat tao ay nakikilala ayon sa uri ng kanyang pag-iisip. Ang bawat galaw at gawa ng tao ay ayon sa laman at takbo ng kanyang pag-iisip. Ang mga mabubuti at magagandang gawa ay bunga ng mga mabubuting pag-iisip. Subalit, sa kabila naman na ang mga sasama at walang kabuluhang mga bagay o mga gawa ay bunga naman ng masamang pag-iisip. Kaya nga ating pinag-aralan na ang Biblia ay naghayag ng dalawang uri ng pag-iisip. Ang makasalanang pag-iisip at sa kabila nito ang binagong pag-iisip. Tayong lahat ay galing sa masamang makasalanang pag-iisip at dinala tayo sa biyaya ng Diyos doon sa binagong pag-iisip. Arinaway ganun ang kalagayan natin, na tayo na ay dinala sa mabuting pag-iisip na tinatawag na binagong pag-iisip, the renewed mind. Ang Kristiyano, tayong Kristiyano na mga Kristiyanong mananampalataya ay binigyan ng binagong pag-iisip. Nagkaroon na tayo ng binagong pag-iisip. Ito ay bunga ng pagsisisi, sapagkat ang pagsisisi naman mismo, mga kapatid, ay ang pagbabago ng isip. Ang bawat bagay na masama sa atin, tinatawag na kasalanan, ang bawat kasalanan sa ating pagsisisi ay dalhin tayo sa pagkilala sa mga ito at babaguhin natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ang
ating pag-iisip ukol sa kasalanan. Kaya babaguhin tayo sa pag-iisip. Si Pablo nagsabi na mayroong espiritu ng pag-iisip. Baguhin ninyo ang espiritu ng inyong pag-iisip, that you be renewed in the spirit of your mind. Yung galaw, yung takbo, yung diwa ng pag-iisip, mababago yan doon sa mga bagay na masama. At ang pagbabago nito ay ang pagkilala, pagtanggap, at paghahayag sa Diyos na masama ito, na hindi nakakalugod sa Diyos. Kailangan mababago ang tingin natin na ito'y nakakasira, nakakasama, at hihingi tayo ng pagpapatawad sa Diyos, na tayo linisin sa mga ito, at tayo hihiwalay at aalis sa mga ito at tatalikod sa mga ito. Yan ang sinasabing pagbabago ng pag-iisip, binagong pag-iisip sa mga bagay ukol sa masama, at tayo'y pupunta sa mabuti na sinasabi ng Biblia na isuot ninyo ang bagong pagkatao matapos tayo bigyan ng bagong pag-iisip. Kaya ang bagong pagkatao ay may binagong pag-iisip. Yan ang ating paksa ngayon. Si Apostol Pablo sa pangalawang Korinto, Kapitulo 10, nagsasabi na sa kaniyang pangangaral at sa kaniyang mga gawain ng paglingkod sa Diyos kasama ang mga taong binigay ng Diyos, niya nagsabi na sila daw ay may sandata ng pakikipagdigma at hindi makalaman, kundi makapangyarihan sa pamamagitan ng ng Diyos upang pabagsakin ang lahat ng matibay na tanggulan. Sabi niya, aming ginigiba ang mga pag-iisip o pag-aakala at bawat bagay na matayog na nagmamataas sa sarili laban sa kaalaman ng Diyos. At dinadala naming bihag ang bawat pag-iisip tungo sa pagsunod kay Kristo. Ibig sabihin, lahat ng bagay na hindi kapuri-puri sa Diyos, lahat ng bagay na hindi nakakalugod sa Diyos, lahat ng bagay na hindi pananampalataya, lahat ng bagay na hindi nakakapagbigay ng pagkaluwalhatian ng Diyos ay dapat gigibain, sisirain, at ang bawat isa, ang bawat bagay ay dalhin, sabi ni Pablo, sa dalhin ang bawat pag-iisip sa pagsunod kay Kristo. Ibig sabihin, ang mananampalatayang Kristiyano ay wala nang kalayaan upang ang kanyang pag-iisip ay may laman pa ng mga bagay na hindi nagpapapasakop sa Diyos. Tayo na ay binigyan ng bagong o binagong pag-iisip ng bawat bagay, lahat ng bagay dito sa ating isip ay sakop, ay nagpapailalim na sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ano-ano nga dapat ang nilalaman ng binagong pag-iisip kung tayo ay may nagkakaroon na ng binagong pagkatao, bagong pagkatao. Ano naman ang dapat nilalaman ng ating pag-iisip, no? Sa binagong pag-iisip, tayo na ay umalis, iniwan ang makasalanang pag-iisip, dinala tayo sa bagong pagkatao na may binagong pag-iisip. Ano dapat ang nilalaman ng ating bagong pag-iisip? Tingnan natin sa Biblia. Mayroon tayong 3 bagay na ating pag-aralan sa pagkakataong ito, mga kapatid. Una, ang binagong pag-iisip ay naglalaman ng pag-iisip ni Kristo. Yan ang ating binigyan kunting pag-aaral noong nakalipas, na ang isang katangian ng bagong pag-iisip ay ito'y nagmumula sa pag-iisip ni Kristo. Ngunit ngayon, mismo pala ang ating binagong pag-iisip ay naglalaman ng pag-iisip ni Kristo.
ang binagong pag-iisip ay naglalaman ng pag-iisip ni Kristo. Sinabi nga ni Pablo sa 1 Corinto 2:16, ngunit taglay namin, sabihin natin, taglay natin, samahin natin ang ating sarili. Sabi ni Pablo, ngunit taglay natin ang pag-iisip ni Kristo. Taglay nila at taglay din natin, sapagkat sila ay sa Diyos, tayo naman ay sa Diyos. Kung taglay nila, taglay rin natin, sapagkat ang bawat sumampalataya ay nagkaroon nito. Taglay, nagkaroon na nito, pag-iisip ni Kristo. Sa libro ng Pilipos, Kapitulo 2, 2-5, si Pablo ay naghahayag tungkol sa pag-iisip ni Kristo. At ang pag-iisip ni Kristo na dapat kailangang mapasa atin, kailangang taglay natin, ay naghahayag naman ng mga katangian. Tingnan natin ang mga ito. Pupunta tayo sa Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 2 hanggang 5, hanggang 4 lamang. Babasahin natin. Sabi ni Pablo, lubusin ninyo ang aking kagalakan, na kayo ay maging magkakatulad sa pag-iisip, na taglay ang gayon ding pag-ibig. Palibhasa ay may pagkakaisa kayo, na may iisang pag-iisip. 3. Huwag ninyong gawin ang anumang bagay sa pamamagitan ng sigalutan o sa pagiging mapagparangalan, kundi sa pagpakumbaba, sa kapakumbabaan ng pag-iisip, ay hayaang ituring ng bawat isa ang iba na higit na mabuti kaysa kani-kanilang mga sarili. Huwag isaalang-alang ng bawat tao ang kanyang sariling kapakanan lamang, kundi isaalang-alang din naman ang bawat tao ang mga kapakanan ng mga iba. Ang susi ay ang 5. Sabi niya, hayaang o kailangan o dapat mapasa inyo nawa. Dapat mapasa inyo nawa ang ganitong pag-iisip, na ito rin naman ay na kay Kristo Jesus. Binanggit ni Pablo ang mga bagay na makikita na mangyayari sa mga taong nagkakaroon at taglay ang pag-iisip ni Kristo. Yan nga ang mga taga-Pilipos. At pinaalalahanan nila sila na dapat ganito ang lakad ng pag-iisip ng Kristiyano, ng may binagong pag-iisip. Sabi niya, dapat taglayin ninyo ito, dapat mapasain nyo itong pag-iisip na ito na naroon naman kay Kristo. Kaya ano nga ang mga bagay na sabihin nating tanda na ikaw ay may pag-iisip ni Kristo, na taglay mo ang pag-iisip ni Kristo? Una, sabi ni Pablo, ang taglay ang pag-iisip ni Kristo sa mga binagong pag-iisip, una, ay sila'y may magkatulad at iisang pag-iisip at pagkakaisa. Ulitin natin, may magkakatulad at iisang pag-iisip at pagkakaisa. Magkatulad at iisang pag-iisip at pupunta sa pagkakaisa. Ito ay ibig sabihin sa mga bagay sa ating pagkakaisa sa Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na isa ang ating pag-iisip sa ulam o sa gusto nating damit na bibilhin. Hindi naman ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin sa mga bagay ukol sa ating pakikisama sa isa't isa sa Panginoon, na mayroon tayong sinasabi na magkakatulad at isang pag-iisip at pagkakaisa. Nagkakaisa tayo sa layunin ng ating paglilingkod sa Diyos. Nagkakaisa tayo sa ating
espiritu upang parangalan ang Diyos. Nagkakaisa tayo upang sundin ang Diyos. Nagkakaisa tayo upang ang bawat isa ay mapalapit sa Diyos. Yan. May iisang, sabi niya, ang mga tao na may binagong pag-iisip na may pag-iisip ni Kristo, na taglay ang pag-iisip ni Kristo, magkatulad at iisang pag-iisip at pagkakaisa. Yan ang sinabi sa versikulo 2. Lubusin ninyo ang aking kagalakan at tayo ay maging magkatulad sa pag-iisip na taglay. May pagkakaisa kayo na may iisang pag-iisip. Pangalawa, katangian na may pag-iisip ni Kristo, taglay ang pag-iisip ni Kristo sa ng tinatawag na binagong pag-iisip. May kaaliwan sa pag-ibig. Naghahari ang pag-ibig. Si Kristo nga nagsasabi na dapat ang bawat isa ay umibig sa Panginoon niyang Diyos sa buong isip, buong puso, buong kaluluwa at buong isip. Ibig sabihin, ang ating pag-iisip ay dapat pagharian ng pag-ibig ni Kristo. Kaya sila ay may kaaliwan ng pag-ibig, ang pag-ibig na umaaliw. Pagpapasok tayo dapat sa iglesia, sa ating simbahan, dapat may aliw. Mayroong kagalakan, aliw na nagmumula sa pag-ibig. Pag nakita natin ang kapatid, dapat maaaliw tayo, hindi tayo nadidisturbo. Dapat nagkakaroon tayo ng comfort, aliw, na ang bawat isa ay meron na ang pagkakaroon o ang pagkakaroon ng pag-iisip ni Kristo ay naglalaman ng pag-ibig na umaaliw. Pangatlo, may pakumbabaan ng pag-iisip. Pakumbaba na pag-iisip na nagbubunga ng pag-iwas sa sigalutan. Yan ang sinasabi ni Pablo sa versikulo 3. Na ang bawat isa ay may pakumbaba. Bawal ang pagmamataas. Bawal ang pagyayabang. May pagpakumbaba ng pag-iisip at iiwas sa mga sigalutan. Iiwas sa mga pagkabahabahagi. Iiwas sa masamang salita. Iiwas sa mga gulo. Yan, may pagpakumbaba. Maaari na lang nating sabihin, ganito na lang, huwag na lang ganyan. Pakumbaba. Sa pagmamataas ay sigalutan. Sa pagmamataas ay magkakaroon ng gulo. Ngunit sa pagpapakumbaba, magkakaroon ng kapayapaan. Magkakaroon ng malinaw na pag-iisip. Magkakaroon ng katahimikan. Yan ang sabi. Ang binagong pag-iisip na taglay ang pag-iisip ni Kristo ay may kaaliwan ng pag-ibig at pakumbabaan ng pag-iisip. Pag-iwas sa mga sigalutan. Pang-apat, sa pagkakataglay ng pag-iisip ni Kristo sa binagong pag-iisip, ang pagsaalang-alang sa kapakanan ng iba. Pagsaalang-alang sa kapakanan ng iba. Ang ibig sabihin na matapos ka magpakumbaba, isaalang-alang mo naman ang iba. Kung may kainan, huwag natin ubusin kasi mayroon pang iba. Kung nag-uusap tayo, mag-iingat tayo na hindi masasaktan ng iba. Kung mayroon tayong mga problema, ay gawin natin ang lahat ng makakaya upang magkaroon ng kapayapaan. Sabi ni Pablo sa Efeso 4:3, na gawin natin ang lahat ng makakaya upang mapapanatili ang pagkakaisa. Yan, isaalang-alang ang kapakanan ng iba. Hindi natin ipagmalaki ang ating sarili na mas magaling tayo kaysa iba. Pwede natin sabihin, magaling siya.
Hindi ako, mas magaling siya. Ah, yan ang sabi ni Pablo dito sa versikulo 3, no? Hayaang ituring ng bawat isa ituring ng bawat isa ang iba na higit na mabuti kaysa kani-kanilang mga sarili. Na isaalang-alang ng bawat tao ang mga kapakanan ng bawat isa. Yan ang bunga ng kapakumbabaan. Kaya ang unang nilalaman ng binagong pag-iisip ay taglay nila ang pag-iisip ni Kristo na mayroong sinabi ni Pablo na 4 na katangian, no? Magkakatulad, isang pag-iisip. Pangalawa, kaaliwan ng pag-ibig. Pangatlo, may pakumbabaan. Pakumbabaan ng pag-iisip. Pangapat, mayroong pagsaalang-alang sa kapakanan ng iba. Kaya hindi lang tayo hindi ka lang nag-iisa. Tayo ay sakop sa isa't isa, bahagi ng isa't isa. Ang katawan ay maraming bahagi at ang maraming bahagi ay nagkakaisa at nagsasaalang-alang sa kapakanan ng bawat isa. Yan ang unang sinabi ni Pablo na unang nilalaman ng binagong pag-iisip. Ang naglalaman ito, nagtataglay ito ng pag-iisip ni Kristo. Ayon sa Filipos 2:2-5. Pangalawang bagay na nilalaman. No? Ano ang dapat nilalaman ng binagong pag-iisip? Ang binagong pag-iisip ay naglalaman ng mga bagay ukol at ayon sa banal na espiritu. Yan ang pangalawa. Ang binagong pag-iisip ay naglalaman ng mga bagay ukol at ayon sa banal na espiritu. Umaayon tayo tungkol at ayon sa banal na espiritu. Ang ibig sabihin nito na natapos na tayo sa makasalanang galaw, makasalanang pag-iisip, yung makalaman. Yan ay sinasabi ng Biblia, makasalanan, makalaman, hindi nagpapasakop sa Diyos, hindi makapagpasakop sa Diyos. Tayo dinala na sa buhay spiritual, buhay ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa atin. Kaya kasama ng pananahan niya, ang atin namang pag-iisip na binago ay ayon sa kaniyang patnubay. Kaya ang pag-iisip na binago ay taglay, naglalaman ng mga bagay ukol at ayon sa Espiritu. Umaayon sa Espiritu. Sinabi nga ni Pablo sa Roma 8:5, ito ang sinabi, sila na mga ayon sa Espiritu ay nakatutuon, nakatutuon sa mga bagay ng Espiritu. Nakatuon ang ating pag-iisip. Sila na ayon sa Espiritu, spiritual na. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na. Ang masamang pagkatao natin ay binago, pinanahanan tayo ng banal na Espiritu. Sabi nga ni Pablo, tayo naging templo ng Espiritu, nananahan ng Espiritu. Kaya ang pag-iisip ay espiritual, umaayon sa Espiritu, nakatuon sa mga bagay ayon sa Espiritu. Ayon sa Roma 8:9, kasi sa 5 yon, bakit nakatuon ang ating pag-iisip sa mga bagay ayon sa Espiritu? Sa versikulo 9, ito ang sabi sa kapitulo 8, subalit wala na kayo. Tingnan niyo ang deklarasyon ni Pablo. Subalit wala na kayo sa laman, kundi nasa Espiritu na. Kung tunay ngang tumatahan sa inyong Espiritu. Sabi ni Pablo, kung tunay ngang nananahan sa atin, sa iyo ang Espiritu ng Diyos, wala na kayo
sa laman. Hindi na kayo namumuhay sa laman. Namumuhay na kayo ayon sa Espiritu. Yan ang deklarasyon. Tayo pumasok na sa tinatawag na pintuan o sa isang buhay na paghaharian, papatnubayan ng Espiritu. At ang binagong pag-iisip na tayo meron ay nakatuon na sa mga bagay sa Espiritu. Tumatanggap tayo ng mga bagay mula sa Espiritu. At tayo naman ay sumusunod sa mga bagay ayon sa Espiritu. Tumatanggap, kumikilala, at umaayon at nagpapasakop sa mga bagay ayon sa Espiritu. Sa 8:6 ng Roma, sinabi naman, ang pag-iisip na nakatuon sa mga bagay sa Espiritu ay nagbubunga rin naman ng buhay at kapayapaan. Kung nakatuon ka sa Espiritu, mga bagay ukol sa Espiritu. Ikaw naman, tayo naman ay nagbubunga ng dalawang bagay. Sabi ni Pablo, buhay at kapayapaan. Ito ang description, ito ang katangian ng mga tao na namumuhay ayon sa Espiritu. May pagbubunga ng buhay at kapayapaan. Buhay at kapayapaan. Life and peace. Yan ang sabi. Subalit ang maging maka-espiritual na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. Buhay. Ibig sabihin, may lakas. Buhay, nagpapatuloy. Nananaig, nagtatagumpay. Nagbubunga ng ibang buhay. Kung ikaw ay buhay, Kristiyanong may buhay kay Kristo, magbubunga ka ng ibang buhay. Manganganak ng iba ang iyong buhay. Yan. Tayo ay padamihin. Tanungin mo yung sarili, ako ba ay namumunga? May ibang tao ba na kumilala sa Panginoon dahil sa akin? Yan. Ang buhay ay magkaroon ng ibang buhay. Pangalawa, kapayapaan. Hindi magulo, mapayapa. Buhay na hindi magulo. Gumagawa ng kapayapaan kung may kaguluhan, may pag-aaway. Yung may buhay at kapayapaan, nangunguna, namamahala upang merong kapayapaan. We become peacemakers. Kung may kaguluhan, kung may away, kung may gulo, kung may pagkabahabahagi, tayo ay sa mapapakumbabang puso ay nangunguna sa pagdala sa iba upang magkakaroon ng kapayapaan. Diba? Kapayapaan. Si Kristo tinatawag na mediator, upang ang tao at ang Diyos ay magkaroon muli ng bagong ugnayan, kapayapaan. Hindi namumuhay sa takot at kabalisahan. Ang kapayapaan ay hindi nagpapatuloy sa laging balisa, laging nag-aalala, kundi may kapayapaan. Namumuhay na hindi natatakot, namumuhay na hindi nababalisa, hindi nag-aalala na may mangyayaring masama sa sunod na mga araw. Laging nananalig na kasama natin ang Diyos ng buhay at kapayapaan. Pangatlo, sa tinatawag na ang binagong pag-iisip ay naglalaman ng mga bagay ukol at ayon sa banal na Espiritu. Pangatlo, ang pag-iisip at pamumuhay na nakatuon sa mga bagay sa Espiritu ay nagbubunga ng mga bagay ng Espiritu. Nagbubunga ng mga espiritual na bagay. Kanina, may katangian na buhay at kapayapaan. Kung buhay at kapayapaan, ano naman talaga ang mga bunga nito? Sa Galatia 5:22 at 23, lagi na natin itong naririnig. Ito yung tinatawag na mga bunga ng Espiritu. Ang bagong pag-iisip, binagong pag-iisip na naglalaman ng mga bagay ukol sa Espiritu ay pupunta, nagdudulot ng mga bagay na espiritual,
bungang espiritual. Siyam ito na bunga. Sinasabi ng Galatias 5:22 hanggang 23, subalit ang mga bunga ng espiritu ay pag-ibig. Yan ang una. Kagalakan, pangalawa. Kapayapaan, pangatlo. Pangapat, pagtitiis o pagbabata, panglima, kahinahunan o gentleness. Sunod, kabutihan, goodness. Sunod, pananampalataya, faith. Sunod, kaamuan. Yan. Katapusan, pagtitimpi, pagpipigil sa sarili. Ito ang siyam na bunga ng binagong pag-iisip dahil nakatuon siya. Nakatuon ka sa mga bagay sa espiritu. Kung nakakatuon tayo na pupunta ang pag-iisip natin lagi sa mga bagay na espiritual dahil yan ang ating pagkatao. Tayo mamunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kahinahunan, kabutihan, pananampalataya, kaamuan at pagtitimpi. Dalawang bagay ang ating sinabing nilalaman ng binagong pag-iisip. Una, ang binagong pag-iisip ay naglalaman ng pag-iisip ni Kristo. Pangalawa, ang binagong pag-iisip ay naglalaman ng mga bagay ukol at ayon sa Espiritu. Pangatlo at katapusan, ang ayon sa Filipos 4:8. Ito tayo sa Filipos 4:8. Ano daw ang binagong pag-iisip? Ang binagong pag-iisip ayon sa Filipos 4:8 ay naglalaman ng iba't ibang mga magagandang bagay sa buhay. Iba't iba ito. Mayroong 8 bagay. 8 bagay, bilisan natin konti. 8 bagay, buksan ang Filipos 4:8. Ang una at pangalawa ay general. Pupunta tayo sa specific. Ang specific na nilalaman ng pag-iisip ng binagong pag-iisip, ng isip ng mga mananampalatayang Kristiyano. Filipos 4:8. Ano ang sabi? Basahin natin. Bilang wakas, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na tapat, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na dalisay, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na may mabuting ulat, kung anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, isa-isip ninyo ang mga bagay na ito. Think of these things. So, 8 bagay na dapat nilalaman, sabi ni Pablo, ng ating pag-iisip. Kung pag-iisip ni Kristo at pag-iisip ayon sa Espiritu. Ano nga ang mga ito? Una, sabi ni Pablo, mga bagay na totoo. Nilalaman ng ating pag-iisip, mga bagay na totoo. Ano ba ang mga bagay na totoo? Una, ang Diyos ay tunay at totoo. Walang bagay sa Diyos na kasinungalingan. Lahat ay katotohanan. Siya ay totoo. Juan 17:3. Si Kristo naman ay tinatawag na totoo. Siya ay nagsasabi sa kanyang sarili, ako ang katotohanan. Sa 1 Juan 5:20, nasa kanya tayo na totoo. Siya ang totoong Diyos, sabi ng 1 Juan 5:20. At totoong buhay na walang hanggan. Tingnan mo, totoo. Mga bagay na totoo. Ang Diyos, si Kristo. Ano pa ang totoo? Ang salita ng Diyos ay totoo. Sabi ng awit 119:160, ang salita mo ay totoo. Mula sa simula hanggang katapusan. Totoo ang salita ng Diyos. Walang bagay sa salita ng Diyos mula Henesis hanggang pahayag na kasinungalingan. Lahat ay totoo. Totoo ang salita ng Diyos. Hindi kathang-isip. Totoong salita. Ano pa? Bawal ang mga kasinungalingan. Ang Biblia ay hindi kailanman naghahayag ng kasinungalingan. Maliban na lamang sa mga maling mga translation ngayon na nagsisinungaling na ang Biblia. Kaya ako
bumabalik sa King James Version at translate ko ang King James Version sapagkat ito ang Bibliang totoo. Ito ang Bibliang ginagamit ng ating mga reformador. Ang reformasyon kagaya ng ating iglesia ay nagmumula sa King James Version. Kaya ang totoong salita ng Diyos, itong King James Version, ang salita ng katotohanan. Kaya bawal ang mga kasinungalingan. Ano pa? Bawal ang mga kathang isip. Si Timoteo pala, nagsasabi doon sa unang Timoteo 4, na pinagbabawalan niya ang mga babae na magkikwento, magsasabi ng mga kathang isip, mga dating mga kwento ng mga matatanda, di ba? Marami tayong ganon, mga alamat nito, mga kwento na mga ganon na hindi naman totoo at dapat daw iwasan. Kayong mga nanay, dapat iwasan at huwag ituro at huwag bilhan ang mga bata ng mga libro, mga aklat na mga kathang isip. Itapon ang mga yon. Yung mga kwento sa nakaraan na napupuno ang ating mga bahay, no? Mga Snow White and the Seven Dwarfs, mga Rumpelstiltskin, at ang dami-daming mga hindi totoo. Sabi ng Biblia, mga bagay lang na totoo. Mga hindi totoo, mga legend, mga alamat, mga walang kwentang mga kathang isip. Tinatabing mga fiction, no? Marami niyan sa sine. Dapat huwag nating tangkilikin ang mga yan, yung mga hindi totoo na mga sine, na mga libro, hindi totoo. Kasinungalingan, itatapon ang mga yan. Kahangalan, mga bagay lang na totoo. Totoong pangyayari, ang kasaysayang totoo, kasaysayan ng Pilipinas, kasaysayan ng mundo, mga totoo. Yung mga bagay lang na mga magagandang totoo. Kasi marami ding masasama na totoo. Huwag nating pag-usapan gaano. Huwag nating pag-usapan ang mga patayan na totoong dati. Ang mga masasamang balita na totoo. Hindi. Yung mga mabubuti kung maaari. Mga balita na totoo. Kaya, mga totoong katuruan. Totoong katotohanan sa Biblia. Totoong aral. Yan. At iwasan, itapon ang mga maling aral. Di ba? Sa ating paaralan ay tinuturo ang evolusyon na tayo galing daw sa unggoy, galing daw sa mga mababa at maliliit at mahihina na mga hayop at tayo naging tao. Hindi totoo yan. Hindi totoo ang evolusyon na tinuturo ni Charles Darwin. Hindi totoo ang communism na tinuturo ni Karl Marx sa Das Kapital na libro. Maraming mga aklat, mga libro na tinuturo na mali at hindi totoo, kathang isip at bunga ng marumi at makasalanang pag-iisip. Pinag-aralan natin, di ba una? Makasalanang pag-iisip, nagbubunga ng makasalanang mga aral. Kaya itapon ang mga yan. Dito tayo sa totoo. Totoong katuruan, totoong mga aral. So, una, sabi ni Pablo, mga bagay na totoo. Sunod, mga bagay na tapat. Pilipos 4:8, ang nilalaman ng pag-iisip, mga bagay na tapat. Tapat na pagsasama. Mga mag-aasawa, mga married couples, tapat na pagsasama. Tapat na pakikisama sa bawat isa sa church, sa mga kaibigan. Tapat tayo na nakikisama. Honesty. Tapat na paghahayag, paglalahad, no? Tapat na pagsasabi ng ating pagkakamali, ating kasalanan, ating tinanggap ang mali nating ginawa. Tapat na paglalahad, paghahayag. True confession, honest confession, tapat na pagsaway at pagtuwid. Yun, medyo mabigat ito. Natuwirin, sawayin mo ang iyong kapatid sa masamang gawa. Medyo nangangailangan ito ng mas malalim na kaalaman at karunungan dahil hindi madali ang sawayin ang iba. Sawayin muna natin ang ating sarili
at ituwid bago natin gawin sa iba. Tapat na pananampalataya. Dapat matapat ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Tapat na paglilingkod. Tapat na tulong. Tapat na tulong. At huwag magkaroon ng hindi tama na layunin, no? Mga marumi at masamang motibo. Dapat tapat na tulong, tapat na pagbibigay. Kung magbigay ka, wala kang hinihintay na kabayaran. Tapat na pagbabayad. Kung mayroon tayong dapat bayaran, may kinuha tayo, ibalik natin. Tapat na pagbabayad. Tapat na pagsasalita. Walang halong kasinungalingan. Walang halong karumihan. Tapat. Pangatlo, tapat na, Pangatlo ay mga bagay na matuwid. Matuwid. Mga bagay na tama. Whatsoever things that are just. Tama. Husto. Hindi liko. Ang pangatlong laman, sabi ni Pablo, ng ating pag-iisip, ang mga bagay na matuwid. Hindi liko, hindi masama. Matuwid na pagsalita. Matuwid na pag-iisip. Matuwid na paghatol. Sa salita tayo humahatol. Ang salitang hatol, hindi naman kasi hatol na parang hinusgahan mo. Hatol, ibig sabihin, ikaw ay gumagawa ayon sa salita ng Diyos. Decision that are right because of what the Word of God says. Mga desisyon sa buhay, yun ay paghahatol yan. Judgments yan. Sinasabi ng Biblia, mga matuwid na paghahatol, matuwid na pag-unawa. Huwag kang uunawa ng liko. Unawain mo ang tama, unawain mo ang tao, unawain mo ang kanyang kalagayan. Matuwid na pag-unawa, matuwid na pakikisama, pakikitubo. Matuwid ang ating pakikitungo sa kapatid. Matuwid ang ating pakikisama sa asawa. Matuwid ang ating pakikisama sa mga kasamang trabahante. Kung Kristiyano tayo, dapat magpakristyano tayo doon sa labas, hindi lang sa loob. Mapakristyano ka sa loob ng church. Paglabas mo, hindi na. Dapat matuwid din. Matuwid na pag-aaral. Pasok tayo sa church. Tinuruan tayo mag-take notes. Hindi na tayo nagti-take notes dahil binigyan na tayo ng kopya. Itago natin ang kopya. I-review natin. Matuwid na pag-aaral. Huwag tayong masyado ng kampante na tinuruan. Tapos sinulat pa yung itinuro, wala nang kopya. Kaya ilagay sa computer ninyo, ilagay sa inyong mga laptop o sa inyong mga memory at balik-balikin. Kung mayroon pang napakahalaga mga kapatid sa buhay, hindi yung cellphone mo. Kung may mahalaga pa sa buhay, hindi yung mga damit na binili mo o hindi yung mga gadgets na binili mo, hindi yung mga inipon mong mga pera, ang inipon mong mga salita. Itong ating pag-aaral, mahalaga ito. Sabi ng Biblia, mas mahalaga pa kaysa ginto. Matuwid. Sunod, mga bagay na dalisay, whatsoever things are pure. Mapuno ang ating pag-iisip sa dalisay na bagay. Dalisay na pag-ibig, pure love, dalisay na puso, malinis na puso, dalisay na pananampalataya, dalisay na ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay walang halong dumi, walang halong kasinungalingan. Lahat ay totoo. Dalisay. Dalisay na salita ng Diyos. Dalisay na utos. Dalisay na batas. Dalisay na Diyos. Panglima, mga bagay na kaibig-ibig, whatsoever things are lovely. Ang ating pag-iisip ay dapat naglalaman ng mga kaibig-ibig na bagay. Hindi mga bagay na marumi. Hindi mga bagay na liko. Kaibig-ibig. Ang Diyos ay kaibig-ibig. Ang ating asawa, ang ating minamahal, di ba? Kaibig-ibig. Huwag lang lagi baka maging Diyos-Diyos mo. Ang Diyos ay kaibig-ibig. Ang salita ng Diyos. Ang mga pangako niya, sabi ng Biblia, kaibig-ibig. Ang mga katotohanan ng Biblia, kaibig-ibig. Ang mga awit sa salmo. Huwag lang natin awitin mga kapatid ang salmo, ang awit doon sa pagsamba. Dapat masanay tayo.
ang ating YouTube, ang dami-dami dyan ng mga salmo. Mag-aaral tayo. Pag-aralan natin ang pag-awit ng mga salmo. Lalo na sa King James Version. Mga awit. Awitin natin laman ng ating labi at pag-iisip ang mga salmo. Kaibigan, kapatid, kaibig-ibig na kapatid, kaibig-ibig na kaibigan sa church. Dapat ang best friend mo ay Kristiyano. Huwag yung hindi Kristiyano, ha. May problema ka, kapatid, pag ang best friend mo ay hindi Kristiyano. Kung Kristiyano ka, kung ikaw ay binago ng Diyos, dapat ang iyong kapatid na best friend mo ay binago rin ng pag-iisip. Yan ang sabi ng Biblia, na ang masamang pakikitungo ay nakakasira. Bad company corrupts. Kaya dapat ikaw ay Kristiyano, binago rin ang inyong kaibigan. Kung hindi pa siya binago at best friend mo, sabi mo, turuan mo, dalhin mo siya sa pagkilala kay Kristo. Ano pa? Mga bagay na may mabuting ulat. Whatsoever are of good report, mabuting ulat. Ibig sabihin, mabubuti ang sinasabi. Sagot ng panalangin. Nanalangin tayo last week. Sunod na prayer meeting, dapat mabuting ulat. Hindi lang, sige, dasal. Sabihin din ang mga papuri. Bago manalangin, magpuri mo na. Balikan natin ang ating mga pinanalangin last week. Oy, gumaling na si Ninoy. Oy, gumaling na si kapatid. Oy, may pera na si ano. Mga mabuting ulat. Pinag-aralan na mabuti. Mabuting ulat na pinag-aralan. Mga mabuting ulat sa ating linggong nakalipas. Mabubuting ulat. Huwag magdala ng masamang ulat, masamang balita. Huwag maging dahilan ng kaguluhan. Huwag maging dahilan ng bigatan ng puso. Mabuting ulat. Ikaw ay may ganon. Kaya sinabi ng Biblia, how good are the feet. Anong mabuti ang mga taong may dala ng mabuting balita. Diba? Ano pa? Mga bagay na may kagalingan. Whatsoever things are of virtue. Excellence ang sinasabi sa ibang version. Magaling na pangulo. Magaling na pangunguna. Diba? Magaling na gawain. Magaling na pagsasanay. Practice. Magaling na pag-uusap. Magaling na plano. At pagsagawa sa plano. Magaling na pagsimula, pagpapatuloy, at pagtatapos. Magaling ka lang sa simula, hindi naman natatapos. Kaya may kagalingan sa pagsimula, pagpapatuloy, at pagtapos. Ano pa? Katapusan, mga bagay na kapurihan. If there is anything praiseworthy, nagbibigay papuri. Sabi nga ng Biblia, lahat dapat ay papunta sa kapurihan ng Diyos. Kumakain man tayo at umiinom, sabi ni Pablo, dapat sa kapurihan ng Diyos. Ano mang bagay na hindi papuri sa Diyos? Ano mang bagay na hindi tama, hindi totoo, hindi tapat, hindi matuwid, hindi dalisay, hindi kaibig-ibig, hindi mabuting ulat, hindi kagalingan, walang kapurihan. Kaya lahat ng mga ito, ano ang kapurihan? Mga bagay na totoo, mga bagay na tapat, mga bagay na matuwid, mga bagay na dalisay, mga bagay na kaibig-ibig, mga bagay na mabuting ulat at kagalingan. Ito ang nagbibigay ng kapurihan. Papuri sa Diyos. Ito ang ating mensahe sa araw na ito. Ang laman, ang mga karapat-dapat na nilalaman ng binagong pag-iisip. Ang binagong pag-iisip ay naglalaman ng pag-iisip ni Kristo. Taglay ang pag-iisip ni Kristo. Ang binagong pag-iisip ay naglalaman ng mga bagay ukol at ayon sa banal na Espiritu. Mayroon itong mga bunga ng kapayapaan at buhay. Mayroon itong mga bunga ng Espiritu. Ang katapusan, ayon sa Filipos 4:8, ang binagong pag-iisip ay naglalaman ng mga bagay na totoo, mga bagay na tapat, mga bagay na matuwid, mga bagay na dalisay, mga bagay na kaibig-ibig, mga bagay na mabuting ulat, mga bagay ng kagalingan, mga bagay ng kapurihan sa Diyos.
Purihin ang Diyos sa mensaheng ito, sa mga salitang ito tayo manalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa inyong salita. Dalangin namin na ang bagong pagkatao namin na may bagong pag-iisip ay dapat mananatili. Na kami ay taglay dapat ang pag-ibig ni Kristo, ang pag-iisip ni Kristo. Na dapat taglay namin ang pag-iisip ng Espiritu. Ukol at ayon sa Espiritu, nakakaunawa at sumusunod sa Espiritu. At dapat kami may pag-iisip na totoo, mga pag-iisip na tapat, mga pag-iisip na matuwid, mga pag-iisip o Diyos na may magandang ulat ayon sa kapurihan mo. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa iyong salita. Samahan niyo kami sa linggong ito na mamuhay ayon sa binagong pag-iisip. Sa buwan ng Hunyo, sa buwan ng Hulyo, hanggang sa Disyembre sa 2022. Palaguin niyo, Diyos, ang aming pag-iisip. Mapatuloy kaming mamuhay sa malinis na pag-iisip, sa pag-iisip na binago, sa pag-iisip ni Kristo, sa pag-iisip na umaayon lagi sa patnubay ng banal na Espiritu. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Hanggang sa sunod nating mensahe, naway pinagpapala kayo sa mensaheng ito.